Sa bayan ng Pontevedra, Capiz, may isang lumang bahay na nakatayo pa rin sa gilid ng palayan. Matagal na itong iniwan ng may-ari, ngunit ayon sa mga matatanda, hindi ito tuluyang walang laman. Dito raw naninirahan ang isang kakaibang nilalang, isang manananggal na kumakain ng laman ng tao sa gabi. Si Amalia, isang dalagang maganda at tahimik, ang pinaghihinalaang manananggal. Sa umaga, siya ay nakikita sa palengke, mabait at magalang, ngunit may kakaibang anyo, maputlang balat, mahahabang kuko, at laging nakasuot ng maluwang na damit na tila may tinatago. Madalas din siyang umiiwas sa tao at hindi halos kumakain kapag may handaan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, narinig ng mga magsasaka ang kakaibang ingay mula sa mga bubungan, tila kaluskos ng malalaking pakpak. Nakakita sila ng anino na lumilipad, hati ang katawan mula bewang, at may mahahabang bituka na parang lubod na nakabitin habang lumilipad. Ang nilalang ay lumilipad patungo sa mga bahay ng mga buntis, nagbabalak na sumipsip ng dugo at katas ng dinadala. Sa barangay ng San Vicente, may isang buntis na nagngangalang Luz Viminda. Siya ay 7 buwan nang nagdadalang tao. Madalas siyang makaramdam ng bigat sa dibdib tuwing gabi, at tila ba may humihigop ng kanyang lakas habang siya'y natutulog. Nang epe-check up niya sa albularyo ng baryo, sinabi ng matanda, "May manananggal na sumisipsip sa tiyan mo. Kailangan nating mag-ingat ngayong kabilugan ng buwan." Kumalat ang balita, at mabilis na naalala ng mga tao si Amalia. Marami na raw nawawalang sanggol sa baryo noon, at lagi itong nangyayari kapag may kabilugan ng buwan. Sa isang gabi, sinundan ng mga binatang magsasaka si Amalia. Nakita nilang pumasok siya sa lumang bahay. Doon, nagulat sila sa nakita. Tinanggal ni Amalia ang kalahati ng kanyang katawan mula bewang pababa. Tumubo sa kanyang likod ang malalaking pakpak na parang sa paniki. Lumipad siya, dala ang matinding gutom, patungo sa bahay ng mga natutulog. Nang makumpirma nila, dali-dali silang nagtakbo pabalik at kinuha ang mga asin, bawang, at langis na may abo, mga panlaban sa manananggal. Isa sa kanila, si Pedro, ang naglakas loob na bumalik sa lumang bahay at binuhusan ng asin at suka ang iniwang kalahati ng katawan ni Amalia. Nang bumalik si Amalia mula sa panghuhuli ng biktima, nagulat siya nang makita ang kanyang iniwang katawan na natutunaw sa harap niya. Pilit siyang lumapit ngunit hindi na siya makabalik sa anyo ng tao. Sumigaw siya ng ubod lakas, at bago tuluyang lamunin ng apoy ang kanyang katawan, nagbitiw siya ng sumpa. "Hindi ako nag-iisa, marami pa kaming nagtatago sa Capiz." Simula noon, nawala ang pananalasa ng manananggal sa baryo. Ligtas si Luz Viminda at ang kanyang sanggol. Ngunit nanatili ang takot ng mga taga-Capiz, dahil sa huling binitawang salita ni Amalia. Hanggang ngayon, sinasabing tuwing kabilugan ng buwan, may mga nakakakita pa rin ng malalaking anino sa kalangitan, at mga kaluskos sa bubungan ng mga lumang bahay. At sa Capiz, ang kwento ng manananggal ay hindi lamang alamat, ito'y babala na ang gabi ay may mga nilalang na hindi dapat basta-basta pagkatiwalaan.